lusot ang may atraso. Isang 10 taong gulang na bata sa General Trias, Cavite, nalapnos ang balat sa muka, braso at likod matapos daw banlian ng kumukulong tubig. Ang kanyang tinuturo ang bagong live-in partner ng kanyang nanay na OFW. Nang makarating sa lola ng bata na si Glenna ang balita, dali-dali siyang tumakbo mula Laguna papuntang Cavite. At nang makita ni Glenna ang apo na nooy nasa kustudiya na ng mga taga-barangay at pulis, Awa ko dun sa bata. Siyempre, hindi ko nga pinapalo yung bata. Tapos maanong ko na ganyan na. Sabi ko, sobra. Para sa dista. pero dahil hindi pa napipirmahan ng doktor ang medical legal, hindi agad nakapagsampa ng kaso si Glenna noon. Ang paliwanag ng CSWD ng General Trias, Cavite. Na-inform naman po yung family na willing naman na i-assist sila. So doon lang po kami nagkaroon ng miscommunication sa part na sa pagre-release po ng medical legal. Para magkaroon ng linaw sa totoong nangyari kay JJ, kinausap ng resibo si Alex. Aminado siyang dinidisiplina niya ang bata, pero giit niya, aksidente lang daw ang nangyari kay JJ. Nanonood daw ng cellphone ko. So, ito is hagdanan, nakaharap ako doon. And yung kitchen po is nandito. Hindi ko nakita yung nangyari kasi sigaw lang po yung narinig ko. Yan po yung nangyari. Pero si Glenna hindi tinanggap ang sinasabi ni Alex. Hindi naniniwala na aksidente lang po yun nangyari. Sinadya yung pagkakabuo sa kanya. Gusto niyo ho bang makaharap? Yun yung kabilang poder. Okay lang po mag-usap. Narito naman ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaharap na sina Glenna at Alex para magkaliwanagan na tungkol sa sinapit ni JJ. Kayo ho ba may kinalaman dito sa sinapit ng bata ko? Wala po. Hindi ko magagawa na yun. Hindi ko magagawa Ano yun. nangyari? Hindi ko magagawa yan. Pinrainwash nyo eh. Ano kung mabibili naman hindi ko nakikita yung anak ko? Yung apo ko? Bakit? Hindi ko nakausap. Ang una- Ano kung mabibili Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, Nay! Nay! Okay ka lang. nagkalabasan man ng mga hinaing ang magkabilang panig, desidido si Glenna na sampahan ng kaso si Alex. Itutuloy niyo po ba yung reklamo? Yung paghahain ng kaso laban ho dito sa manugang ninyo? Gusto ko. Ano po masasabi niyo? Wala naman po akong magagawa kung itutuloy mo yung kaso. Nakipag-ugnayan din ang resibo sa ina ni JJ na si Camille sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Ano ho ba masasabi niyo unang-una dito ho sa pangyayari na ito? Siyempre po, nag-alala po ako. Pero sinabihan ko naman na po yung asawa ko po na paggamot po yung bata, pero hindi pa po talaga namin siya na ipaggamot nung time na yon. Noong una po, sinabihan ko na po sila, huwag kayong masyadong mag-isip ng kung ano-ano kasi hindi naman yan magagawa ng asawa ko. Alam ko talagang aksidente. July 10, formal lang nagsampa si Glenna ng kasong physical abuse. Sa pahintulot ng social workers ng General Trias, Cavite, kay Glenna muna manunuluyan ang bata. Kinabukasan po inuwi na siya sa Laguna. At para na rin daw sa ikapapanatag ng loob ni Glenna, minarapat ng resibo na maipa-check up ulit si JJ sa isang espesyalista para matignan ang kanyang mga sugat. Linis na, wala na po yung mga blister na dapat nakaumbok na gano'n. Wala na po yun. Pero again, for the peklat, hindi na po natin siya mababalik sa normal na itsura. Naghilo man ang mga lapnos at pasa na natamo ni JJ, hindi basta-basta makalilimutan ng bata ang sinapit niya sa loob mismo ng kanyang tahanan. Pangako ng kanyang lola Glenna, poprotektahan niya ang apo at bibigyan ng nararapat na atensyon, aruga at pagmamahal.